to magandang gabi. Tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral sa Bible History. Lesson 8 na po tayo. Dala po. Lesson 8 na po tayo. Ito po yung history pa rin kay Abraham sa kanyang paglalakbay. Dahil journeys number 3 na ito po. Kaya pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Ito po ang kanyang kwento, Hebreo o Israel, ang kay Abraham na kung saan kinuha siya ng ating Panginoon doon sa Ur of Chaldea at itinuro sa kanya yung lupang kanyang pupuntahan. Kaya sa pang-umpisa, nasa gitna na po tayo ng pag-aaral sa buhay ni Abraham at mayroon pa po siyang 16 na dapat nating malaman kung ano-ano ang mga ito sa ating patuloy na pag-aaral. Pero nasa kalagitnaan na po tayo sa buhay ni Abraham. Si Abraham. Di ba? Yon si Isaac, yung sinabi sa kanya ng Panginoon na ialay niya yung kaisa-isang anak niya. Kaya alam naman ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya ang Panginoon. Dahil sa kaisa-isang anak, kaya handa niyang ibigay sa Panginoon. Kung nang patayin niya na si Isaac, hinarang ng anghel. Sabi niya, huwag mo pagbuhatan ng kamay ang iyong anak. Mayroong tupa dito sa lapakita. Kaya yun ang yung kanyang inialay. Pero napatunayan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Father of faith, siya ang tatawag na ama ng pananampalataya. Makita natin ang unang lugar na kung saan siya galing. Ito ang Ur of the Chaldees. Sa kalagitnaan ito ng Tigris and Euphrates, papuntang Persian Gulf. Ito ang lugar na ito, yung Ur of Chaldees. Ito ang kanyang lugar na kung saan siya ipinanganak. Itong Ur of Chaldees ngayon, Iraq. Ito, sakop ito ng Iraq. Kaya si Abraham ay lahing Iraqian. Kasi dito, ito ang unang pagtawag sa kanya na iwanan niya itong lupain na ito at pupunta sa isang lugar na kung saan ituturo sa kanya ng Panginoon. At doon siya ay maging dakilang nasyon o maging malaking nasyon ang kanyang maging ang gampanan. At siya ay biyayaan ng ating Panginoon. Ito kaya. Yung sa Ur of Chaldean, kung tinawag siya ng Panginoon, naiwanan mo ang iyong lugar at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Kaya itong lugar na kung saan ituturo sa kanya ng Panginoon. Mula dito sa Ur of Chaldea, yan ang kanyang lugar na kung saan dyan sa Mangga. Dahil ituturo sa kanya ng Panginoon ang lupa na kung saan kanyang pupuntahan. Hindi pa niya alam kung saan. Si Abraham, mayaman ang angkan nito kasi doon sa lupain nila, marami sa mga hayop at saka kilala ang kanilang angkan, mayaman. Kaya sabi ng Panginoon, iwanan mo yan at pumayo ka doon sa lupa na ituturo ko sa iyo.
Kaya yun ang Ur of Chaldi, yung may star. Tapos, itong dalawang pangako na ibinigay sa kanya, sa kanyang pupuntahan, na ang kanyang bansa o yung kanyang binhi ay maging isang dakilang bansa. At ang bansa nito ay maging sa kanila, yung lupain na ito, yung bansa na yung Israel, yung Canaan, yung tinuro sa kanya. At ito ay maging mapasa kanya kasi ito ang pangako sa kanya. O. Kaya ang Diyos tinawag si Abraham uli at sinabi naman niya yung dating pangako. Sabi niya, gagawin kitang dakilang bansa at ang bansa nito ay kukunin mo at ang iyong binhi ay siyang magbigay ng biyaya sa lahat ng mga bansa sa mundo. Kaya pag sabi na nations of the earth, kasama na tayo rito sa Pilipinas. Kasi sinabi sa lahat na nasyon ng buong mundo. Tapos sabi niya, iwanan mo yung lupa na kung saan nandyan ka at pupunta ka sa lupa na ipakita ko sa iyo. Kaya si Abraham, lumisan doon sa Ur of Chaldees, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero may tiwala siya sa Panginoon. At siya ay ama ng pananampalataya. Kaya alam niya na kung ano man ang plano ng Panginoon sa kanya ay maging mabuti para sa kanyang lahi o sa kanyang binhi. So sabi. Kaya sa pananampalataya, si Abraham sinunod niya na kung saan sa tinawag at lumabas sa lugar na kung saan siya nakatira na ito ang pupuntahan niya. Ipamana sa kanya at umalis siya na hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng ating Panginoon. Mabasa natin yan sa Hebrews chapter 11 verse 8. Tinawag siya. Tapos niya ang lugar na yan ang ipamana ko sa iyo, sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nang nakarating na siya sa lugar ng Kanaan, ang sabi ng Diyos sa kanya, ito na, sabi niya, ang lugar na kung saan itinuro sa kanya ng Diyos. Kaya pumunta sa doon sa Sikkim. Oh, ito yung sa gitna ng Mount Ebal and Mount Gerizim. Itong pinag-aralan natin dati, yung Mount of Blessing and Mount of Cursing dito sa lugar na ito. At nagtayo siya ng kanyang tulda o yung tent at gumawa siya ng dambana uh, at siya ay nagsamba sa Panginoon. Pero walang magandang walang magandang mga damo kasi may mga hayop sila sa kanyang paglalakbay. May mga hayop at din binigyan pa sa doon sa Egypt nung pagdaan nila. Kaya walang magandang lupa doon para sa kanyang mga hayop. Kaya bumaba sa papuntang Bithil. At ganun din ang nangyari. Wala rin magandang mga damuhan para sa kanyang mga tupa. Kaya ang ginawa niya, umalis siya, pumunta sa doon sa Nigib. Ito ang parte south na malapit sa bago ang Egypt. Ito ang Nigib. Doon nakita niya, doon sinabi sa kanya, yung nagsinungaling sa first time, yung nagsisinungaling sa kay Haring Parao, na si Sarah ay kanyang kapatid. Kaya ito ang binigay sa kanya ng Panginoon, pinahirapan sila, walang magandang damuhan para sa kanyang mga hayop. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay din ng disiplina. Bagamat siya ay ama ng pananampalataya, dahil nagsisinungaling siya, ito ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Nahirapan sila kung saan sila pupunta.
O, kalahin mo yan, kunting bagay lang yan. Pero ang Panginoon, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Yung sabi niya ito, si Abraham. Eh, si Sarah, magandang babae. Kaya na makita ni Parao, sabi niya, kapatid ko to. Kasi pag sinabi niya na asawa niya, papatayin si Abraham. Kaya doon sa napilitan na magsisinungaling. Kaya sabi niya kapatid niya. Kaya nagustuhan ni Parao si Abraham at Sarah. O ito sa lugar ito, may mga tupa, mga damuhan makita mo para sa kanyang tupa. Sa Negev ito, nang bumaba siya. Pero dinisiplina pa rin siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagsisinungaling. O, at Hebron, Palestine pala ito. Itong Hebron, yung napunta sila doon sa maraming damuhan sa Palestina. I-review natin. Yung paglakbay ni Abraham, magmula doon sa Genesis 10 hanggang chapter 14 lang, Genesis 16. Ito yung kanyang pinanggalingan. Or of Chaldees, tapos yung kanya doon siya na ipinanganak, ayun ang unang pagtawag sa kanya ng Diyos. At doon ang pangalawa niyang pinuntahan, yung Haran. Isang lugar din ito sa itaas ito ng Ur of Chaldees. Yung namatay yung tatay nila doon, 205 years ang edad. At saka ito ang pangalawang pagtawag sa kanya kung saan sa pupunta. Sa Sikkim, una, tapos pumasok na sila sa lupain na itinuturo sa kanya ng Panginoon. Kaya ito nga nangyari. Or of Chaldees, mula sa rito, all of Chaldees, pumuntang Haran, Haran, tapos bumaba sila ng Sikkim, Bethel, at saka sa Kanaan, itong mga lugar na kung saan ito itinuro sa kanya na lupain na kung saan ibigay sa kanya ng Panginoon. Yung pangako, ibinalik ulit ng Panginoon, parang pinaalaala sa kanya. Dahil ang pangako sa kanya, gawin siyang malaking bansa at ibigay sa kanya yung lupain na itinuro ng Diyos. Kaya dito inulit ng Panginoon ang kanyang pangako sa kay Abraham. Itong Bethel na lugar na kung saan nagsamba siya rito. Gumawa siya ng dambana. Tapos sa Egypt, ito nagsinungaling siya at tungkol kay Sarah. Dahil sabi niya kapatid niya lang. Tapos sa Bethel, may nangyari dito, nagkagulo-gulo yung mga tauhan ni Lot saka yung tauhan niya dahil nag-agawan doon sa mga pastulan o sa mga damuhan. Kaya yan ang nangyari doon. Kasi uh, mahirap yung binigay sa kanya ng Panginoon dahil sa kanyang pagsisinungaling. Dinisiplina siya. Kaya pinahirapan siya. Saka ito sa Hebron. Ito ang nangyari doon na mga kaguluhan. So, trouble from the east. Hebron, sakop ito ng Palestine. Hanggang sa ngayon, ito ang pinag-agawan nila ng mga teritoryo. Kaya nag-away-away ngayon doon sa Israel at saka sa Palestina. Tapos yung deliverance of Lot, yung nagkagulo-gulo, at tinulungan nila si Lot doon kasi marami ng kaaway na pumasok sa lugar ni Lot. Di ba sa pag-aaral natin, pinapili niya si Lot kung saan. O kaya iniwanan niya si Lot doon. Ngayon, ang nangyari kay Lot, marami mga kalaban ngayon doon na dumating at sila ay nilusob. At gusto ni Abraham, iligtas to si Lot kasi pamangkin niya ito eh. Anak ito ng kapatid niya na si Haran. Kaya pamangkin niya. Kaya gusto niyang tulungan. Ito ano. Isa rin ito sa pagsinungaling niya. Oh. Sabi niya si Sarah, kapatid niya.
Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Hindi mo sinabi sa akin na gano'n, sabi niya. Kasi ang nangyari dito, walang kalam-alam ang Haring Paraon na kapatid niya, na asawa niya. Ngunit pinanaginip ang Paraon ang Panginoon ng Diyos na siya yan ay may asawa yan. Kaya nagalit si Paraon, binalik sa kanya. At pero bagamat ganun ang nangyari, binigyan pa rin sila ng mga hayop at mga kayamanan dahil mayaman din ito si Haring Parao sa Egypt. Abraham lied to Paro. Yun ang unang pagsisinungaling niya kasi sa pag-aaral natin, may susunod pa rin na magsisinungaling pa rin siya. Kaya ang pag-aralan natin ngayon dito, yung teksto sa Genesis, chapter 14, verse 17, hanggang chapter 15 ng Genesis, 1 to 21 verses. Ito ngayon ang ating pag-aralan. Makita natin dito si Abraham, ang kanyang ugnayan sa kay Melchizedek at ang kanyang pananampalataya na kung saan uh, talagang hinahawakan niya ang pangako ng Diyos para sa kanya. Kaya may komparasyon sila dito ni Melchizedek. Ang ating makuha dito na leksyon ay ang yung pag-aralan ni Abraham, ang pag-meeting niya kasi si Melchizedek, high priest ito, God's priest, ito si Melchizedek. Kaya magkita sila ni Abraham dito. Ito ang pag-aaralan natin na makukuha natin sa Genesis 14, chapter 14 hanggang chapter 15. Kailangan alamin natin kung ano itong mga pinagkasunduan ng Diyos at saka ni Abraham. At pag-aralan din natin kung ano ang maging resulta ng kasunduan ito. Ito ang pag-aaral natin. Kaya ito si Melchizedek at si Abraham. Si Abraham nagbibigay dito ng tithe sa kay Melchizedek kasi God's priest siya. Kaya ang tithe binibigay dito sa mga pari. Ang ugali ng mga Israel nung araw ay 10% ang tithe nila sa mga hayop at ganoon din sa mga ani nila o yung mga tanim nila. Kaya 10% yan ibigay doon sa high priest o sa kay Melchizedek. Yan ang unang bigay ni Abraham ng 10% tithe niya. Kasi yan ang batas ng mga Hudyo. Ibigay mo ang iyong ikasampu. Sa atin, hindi na natin ginagawa ito. Dahil may free will na tayo. Sa kanila, pilitan yan. Kailangan ibigay mo talaga. Dahil may parusa na ibibigay sa kanila. Kaya si Abraham at si Melchizedek. Ang kanyang pangalawang paghinto doon sa Hebron. Genesis chapter 14, 17 to 24. Kung basahin natin yan. Pero mahaba yan. Kung mayroon kayong dyan, subaybayan na lang ninyo. Ikalawang hinto niya ito sa Hebron. Sakop ng Palestina yan. Siyam na istasyon. Sa Hebron si Abraham, nakipagkita sa kay Melchizedek. Chapter 14, verse 17 to 21. Siya ang priest of the Most High God. Makikita rin natin sa Hebreo City 1. Basahin natin ito. Isang versikulo lang naman yan eh. Hebreo 7:1. Itong sinasabi, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, ay siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at sa ipinagpala niya. Kaya ito ang nangyari si Melchizedek. Sinalubong niya pala si Abraham
Kasi si Abraham, marami rin labanan ang kanyang nasagupuan ito o kanyang nagawa. Kaya marami rin silang mga kaaway sa kanyang palalakbay. Kaya sinalubong siya ni Melchizedek, binigyang pugay upang siya ay bigyan ng parangal. Pero nagbigay din siya ng 10% dyan sa kay Melchizedek, yung tithe niya. O, talagang binayaan si ni Melchizedek. Blessed siya. Si Melchizedek ay uh, kung ay kumpara sa mga antas nila, mas malaki ito si Melchizedek kumpara kay Abraham. Hebrews 7:1 itong sabi. Kaya nasabi dito na walang kaguluhan kundi ang si Melchizedek ay magbibigay ng biyaya sa kay Abraham o bigyan niya ng parangal sa binasa natin kanina. Sinalubong siya. Oh. Kaya si Melchizedek, inaamin naman niya na mas uh, uh, ang kanilang antas, mas malaki siya o mas mataas sa kay Abraham. At saka si Abraham, tinanggap naman niya ang mga ganito nangyayari o mga kanyang mga biyaya o blessing na ibinigay sa kanya. O yan, si Melchizedek, King of Salem. Yan ang pinakamataas sa mga pari. Kaya hari na siya, high priest pa. Kaya bihira yung ganyan mangyari sa kapanahonan nila nung araw sa Old Testament. O ito ang pari na walang ama at ina. O, wala siyang mga genealogy o yung mga pamilya. O, ang kanyang pagkapari ay depende ito sa kanyang ama o kung sino man ang kanyang ina. Pero wala siyang ama at ina sabi dito. Pero ang pagkapare niya ay talagang depende yon sa kanyang kalalagyan ngayon. Wala siyang mga kung saan siya nanggaling. Yan ang sinasabi dito sa kwento natin. Kaya si Abraham nagbigay ng ikapo o yung sa kay Melchizedek. Ito ang nagpapakita na siya ay mas superior sa mga Libay. Kasi ang Libay, ito ang tribo na kung saan ang kanilang ginagawa ay sa templo. Doon lamang sila sa templo. Kaya ang mga ikapo na mga matanggap na mga Hudyo ay ibinibigay dito sa mga Libita o mga Libay. Dahil ang kanilang gawain sa loob ng templo, hindi sila naghanap buhay. Kaya iyon ang kanilang batas na ang ikapo dalhin doon sa bahay ng Panginoon. Kaya si Melchizedek, yung high priest, siya ang nangangasiwa dito. At si Abraham doon nagbigay ng kanyang ikapo. Siyang hari ng kabutihan, righteousness. Hari ito eh, si Melchizedek. Basahin natin ito. Na siya namang binabahagi na ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat na kung saysayin una-una siya'y hari ng katwiran o righteousness at saka hari naman sa salim na sa makatwid ay hari ng kapayapaan. Ito si Melchizedek. Hari siya ng katwiran o righteousness at hari din ng kapayapaan. Kaya mataas siya sa lahat ng antas sa mga Levita dahil siya ang pinaka high priest. Ari, yan. Kapayapaan. Ito si Melchizedek. Nabasa natin. Ang Panginoong Hesus ay naging mataas na saserdote pagkatapos ng mga order kay Melchizedek o mga succession. Kaya si Kristo ang komparasyon dito ni Melchizedek. Kaya sabi niya, sinusunod niya ang pagkapari hanggang sa wakas.
Kaya si Kristo yan. Hanggang namatay siya, ginampanan pa rin niya ang kanyang pagka-sacerdote. O ang pari na may namula sa Panginoon. O, ito siya ang Panginoong Hesus. Kasi komparasyon sa kay Melchizedek. Yan si Kristo. Jesus Christ. At ito si Melchizedek. Hari ng kapayapaan at hari ng katarungan. Kaya may komparasyon sila. Pero si Kristo, ginampanan niya ang kanyang pagkapari hanggang sa kanyang kamatayan. Kasi siya ang pinadala ng Diyos. Divine ang kanyang pagkapari. Si one of the deities. Walang sumusunod at walang papalit. Superior sa mga Levita. At saka si Abraham nagbigay ng ikapo doon kay Melchizedek. Makita natin na sa kanyang pagkapare at na umalis siya sa pagkapare pa rin hanggang sa namatay. Kaya makikita natin dyan na no predecessor and no successor, walang kapalit at walang susunod sa kanya. Walang sumusunod. Hari at saka pare, dalawang yung kanyang pisto. Para dalawang bagay dito sa Biblia na may Diyos at hari na mga nasyon at pare na mga nasyon sa isang tao lamang. Isang sinasabi dito. Hari na siya at pare na binabanggit doon sa kanyang buhay. Ito si Melchizedek at saka si Kristo. Komparasyon ito. In Melchizedek and Christ. Kaya pareho sila katanyagan. Si hari na at pare pa. Si Kristo, hari din at saka pare. Ito ang komparasyon nila. Dito lang makikita sa Biblia na ang Diyos at ang pare sa nasyon na mga nasyon sa isang katauhan lamang sa kay Melchizedek at saka kay Kristo. Itong komparasyon nila ni Melchizedek at saka sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito Melchizedek. Din ni Melchizedek, ang kahulugan pala, hari ng katarungan. Nabasa natin kanina. Siya ang una na kung saan sinasabi na siya ang hari ng katarungan sa Hebreo 7:2. Si Jesus Christ naman is the righteous one. Siya ang pinili na maging isang makatarungan na mabasa natin dito sa Acts 3:14. Basahin natin sandali ito kung ano sinasabi tungkol dito kay Kristo. Acts 3:14. Ang sinasabi, dapat inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Ito ang sinasabi ni Pedro. Sinasabi niya rin ito doon sa nung hinuli sila sa templo dahil sila ay nagpapalaganap ng magandang balita. At ang kanilang uh, sinasabi o ang kanilang ibinabahagi, itong the righteous one, itong si Jesus. Kaya ayaw nilang maniwala. At saka sabi ng ang pare, di ba? Si Ananias, di high priest di doon sa templo, sabi niya, saan kapangyarihan mo ito kinuha? O sa anong pagmamahala mo ito kinuha? Ang sabi ni Pedro, sabi niya, sa Diyos namin kinuha ito. Kaya pinahuli sila ng mataas na pare doon sa templo. Dahil ito ang binabahagi nila
na si Jesus. Tapos sabi niya, ang pawala nyo ay yung mga mamamatay tao. Dapat ang Panginoon na siyang makatarungan, oh, banal at makatarungan, hindi nyo kinikilala. Kaya nagagalit yung hari na ah, haring mataas na hari doon sa templo. Kaya pinauli sila. Si Abraham naman, ay tinanggihan niya ito ang iyong pagpakipag-away sa labanan. Sa Henesis, mabasa natin yan, na ito si Abraham, ayaw niya yung mga makipag-away sa mga iba't ibang mga kalaban. Pero ang hari ng Sodom, binigyan siya ng mga tauhan at ang mga kagamitan para sa kanyang sarili. Kaya si Abraham, sabi niya sa Panginoon, nagbigay siya ng pugay. Sabi niya, itataas kong aking kamay sa aking Panginoong Diyos ng katastaasan. Ito ang sinabi ni Abraham. Kasi ayaw niya na makipaglaban sa mga kung sino. Gusto niya na maglingkod sa Panginoon. Kaya ito ang kanyang parang pangako doon sa katastaasang Diyos. Tapos nagbigay siya ng bahagi kay Aner, Iskol, and Mamre. Yung mga, ano. Kasi sabi niya, ang manggagawa ay karapat-dapat kung ano man ang kanyang kaupahan o kung ano man ang kanyang kabayaran. Dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, kaya may kabayaran din tayo na tatanggapin. Yun ang Sodom and Gomorrah. Di ba nakita natin dyan? Yung nakipagbargain ang Diyos sa kay Abraham. O ito nangyari. Kaya sinunog yung yung Sodom na yan. At saka yung bahay, yung kay Lot na kasambahay, yun ang kinuha lang ni Abraham. Dahil walang tama na tao rito sa pagbargin nila o pagtawaran, walang maibigay. Dahil lahat dito sa Sodom and Gomorrah, mga makasalanan. Kaya sinunog sila ng Diyos. Kinuha lamang ang yung sa bahay ni Lot. At yung kanyang asawa, di ba, lumingon, naging asin. Kasi sabi, huwag kayong lumingon. Pero lumingon yung asawa niya dahil maraming ari-arian sila na natitira. Kaya sinunog ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Pakita natin ang makuha natin dito na aral ay hindi tayo ang mga masamang tao pala ay hindi nagtatagumpay. Hindi tayo dapat gagaya. Hindi tayo dapat manggaya sa mga makasalanan na ito. Dahil doon sa Sodom and Gomorrah, maraming mga ginagawa. Yung meaning ng Sodom o Sodomi ay yung pakikipagtalik sa lalaki at saka pareho lalaki, yung Sodomi na tatawag. Kaya yung Sodom, yun ang ginagawa nila ng mga kasamaan, mga kalaswaan. Kaya nagagalit ang Panginoon hanggang sa dumating na nagkatawaran. Pero walang isa na naibigay doon. Kaya pinatuloy ng Panginoon na sunugin ang buong Sodom and Gomorrah, Sodomi. Hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na kung saan ibinubuhay nila yung sa nangyari doon sa Sodom. Yun ang makuha nating leksyon dyan. Kasi ang kanilang pamumuhay ay kalaswaan at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya huwag tayong mamuhay na gano'n. Na ito ang lesson na makuha natin dito. Mamuhay tayo ayon sa plano ng ating Panginoon. Ito ang yung ang covenant ng Diyos at saka ni Abraham. Ito ang kanilang mga parang mayroon silang kasunduan dito.
sa Genesis 15, patuloy kasi itong pag-aaral natin. Mula chapter 14 ng Genesis hanggang chapter 15 ng Genesis. Kaya ang Panginoon ay mayroon silang kasunduan ni Abraham. Ito ang talaga parang hiningi ni Abraham. Sabi niya, ito ang pruiba ngayon na ang pangako ay matupad. May pruiba na nito na to pa rin itong pangako ng Diyos sa kay Abraham. Kasi ito, iyon ang pinag-usapan nila. Yung covenant na ito. Kasi sabi niya, parang nakalipas ng isang taon na kung saan ang pangako nito ay unang ibinigay. Kaya dito, ni-request ni Abraham na kailangan matupad na ito. O yung pangako ay maging sa kanya na. Kaya sabi ng Panginoon, binalik sa kanya ang pangako. O, niya ako ang iyong panangga at ako ang magbigay sa iyo ng proteksyon. Pero si Abraham, mayroon pa rin agam-agam na kung ano ang mangyayari. Kasi nakipaglaban siya sa mga ibang hari. Kaya ayaw niya na makipaglaban ulit. Kasi sabi niya, marami na siyang tinalo ng mga pari. Kaya natatakot siya yung mga ganti sa mga hari nito. Pero ang Diyos nandiyan sa kanya, may pangako nga. Kaya nga sabi ni Abraham, sabi niya kung ganon, saan yung mga aking mga anak? Yung sabi niya sa payo, ito nga ang kanilang talagang pinag-usapan para ng Panginoon. Ito nga nangyari dyan. O sa Genesis 15:5. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya ay sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Kasi tinanong niya saan ngayon ang aking magiging anak? O kaya sabi na Panginoon, nilabas siya. O, tingnan mo sa langit. Kung gaano karami ang mga bituin, ganoon din karami ang iyong maging anak. Yan ang kasunduan nila na dapat to pa rin. Kaya God's covenant to Abraham, yan ang pinagkasunduan nila. At nangyari, di ba? Natupad. Hanggang tayo nga, damay dito. Kasi sa lahat na bansa, sinabi niya. Ang sagot ng Panginoon, ang isang anak ay magmula sa iyong katawan at siya ang iyong maging tagapagmana. Yung sabi ng Diyos sa kanya. Siyang tanong siya, saan ang aking mga anak? Yung mga lahi ni Abraham ay maging katulad doon sa mga bituin sa langit. Kala mo, ilang bituin sa langit, hindi mabilang. Numeros, hindi mabilang. Kaya iyon ang kanya maging anak kasi tinanong niya, saan ang aking mga anak? O, kaya yung kanyang offspring o yung lahi niya ay tulad sa bituin sa kalawakan. Hindi mabilang yan, ang dami. Tapos si Abraham ay naniwala sa Diyos. Kasi ito ang binigay sa kanya na parang parangal sa kanya na siya ay ang makatarungang tao. Doon sa verse 5 and 6 ng Genesis 15. Kaya ang Diyos, bibigyan niya ng tanda si Abraham kung ano ang mga palatandaan para makuha niya ang mga bagay na ito na kanilang ginawang covenant o kanilang pinag-usapan. Kaya si Abraham naman naniwala kahit nawala ng tanda na ibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya naniwala siya dahil siya ang amangan ng pananampalataya. So kung basahin natin dito sa Bagong Tipan, kung anong uri ng pananampalataya dito, mababasa natin sa Romans. Basahin natin sandali. Romans chapter 4 verse 24-25. Ang sabi, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya
ay bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. At sabi pa dito na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Kaya iyon ang binanggit dito sa taga-Roma, chapter 4, verse 24-25, tungkol kay Kristo. Oh. Dahil ito ang tanda na dapat malaman ng mga tao. At saka sabi ni Abraham, kahit walang tanda, alam niya na gano'n ang mangyayari sa kanya. At nakikita niya sa kanyang pananampalataya. Kaya si Kristo ang binabanggit dito kung anong klaseng pananampalataya mayroon tayo para tayo ay maging makatarungan. Kaya yun ang sabi ni Pablo dyan. Si Kristo ito ang hinahalin tulad. Ang Diyos ay gagawa ng isang pangako o kanilang usapan at ang usapan na ito ay binigyan pa ng silyo. Silyuhan ito. Kaya ito talaga ay matupad. Dahil nakasilyo na at Diyos ang nagplano. Siya ang gagawa nito ng pangako na ito at ang kasunduan. Kaya yan ang mga bituin sa langit. Yan si Abraham. Yan ang kanyang maging anak o kanyang mga lipi. Kaya ibinigay sa kanya ang Diyos. Tumingala ka. Yan ang mga bituin. Kung ilan yan, yan ang maging anak mo o yung ayong ang maging lahi. Itong blood covenant sa chapter 15 ng Genesis. Chapter 15, verse 9 to 21. Walang sinasabi dito, walang usapan na, na ginawa sa Biblia kung walang pagtagas ng dugo, bloodshed. Ito kasi yung blood covenant, ano ito? Yung kamay mo, sugatan mo dito sa palad. Sugatan mo para lalabas ang dugo. Doon din sa kabila, magsugat din siya at magkamayan kayo. Ito ang blood covenant na ginagawa na man lang mangyayari dito. Kaya may dugo na aagas. Yun ang nangyari dito sa parte ni Abraham sa kanya. Kung walang dugo na lalabas, ay hindi masabi na blood covenant kasi kasunduan nga yan. Okay, Abraham naman. O sabi niya, dalhin mo lahat ang mga hayop. Tapos ihati-hatiin mo at sa kanilang mga hanay, ikaw ang magagawa nito sa utos ng Panginoon. O, susundin mo, sabi niya, ihanay mo at dadalhin mo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Instruction. Yung mga ibon ay ano mo ihiwalay o pray away, ihiwalay ang mga ibon. Iyon ang blood covenant na sinasabi ng Panginoon. Ito yung kay Abraham sabi niya, o ihiwalay mo yung mga hayop. O ito makita mo, Abraham covenant, hatiin yung mga tupa na ito, baka o mga donkey at saka yung tupa. Pero ang ibon, yan, yung buo yan, ibon. Pero hiwalay din sila. Pero hindi hatiin. Yun ang covenant, blood covenant ng Panginoon at saka uh, ni Abraham. Basahin natin sandali para maintindihan natin sa chapter 15 ng Genesis at saka sa 9 to 21. Pumababa. O di bali, basahin natin ito. At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon, ang gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon, ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon, ang gulang at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati. Sa Jis. At dinala niya ang lahat nito sa kanya at pinaghati
na sa gitna at kanyang pinagtapat ang kakalahati. Datapot hindi hinati ang mga ibon. At ibinaba ng mga ibong magdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. At nang lulubog ng araw ay nakatulog si Abraham ng mahimbing at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumasa kanya. 13. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay, napakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapan 400 taon at yaon namang bansang kanilang pinaglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. At ang kwento na ito ay yung sa Egypt, di ba, 400 years silang inalipin. Ito ang kwento dito. Kaya sabi ng Panginoon, hahatulan na iyong mga bansa na kung saan ay lumalaban sa kay Abraham. Kasi isa sa mga pangako yan. Kung sinusumpa ka ng ibang bansa, sila ay aking din susumpain. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanilang usapan sa covenant. Itong blood covenant, mga hayop ito. Pero ang mangyari diyan na si Abraham ay tapat sa paglingkod sa ating Panginoon. Kaya sinusunod niya ito ayon sa kanyang uh, pagsunod sa Panginoon. Sinunod niya kung anong sinasabi. Yung mga hayop, yung nakita natin. Yung mga kambing, mga kalapati, at saka yung young pig yun, yung nakikita natin kanina. Kaya yan ang ano kay Abraham, yan ang utos sa kanya. Ang mga hayop ay hinati at nilagay sa magkabilang panig. Pero ang mga ibon ay hindi hinati. Dahil yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sinunod niya kung ano ang instruction. Kaya ang Panginoon dumaan doon sa gitna nila. Yun ang blood covenant pala. Dahil siyempre nahati na may dugo doon. Kaya dumaan doon ang Panginoon sa paghati ng mga hayop na yon. Yun ang blood covenant ni Abraham at saka ng Diyos. Sabi niya, para masiguro natin, itong sinasabi na certainty o alamin mo para sigurado. Kaya yung mga sumusunod kay Abraham ay doon kukunin ito ng mga kalaban, yung sa mga ibang bansa. At sila ay ginawang slave o alipin. Alam mo, 400 years. Doon sila na ano sa Ehipto. Doon sila parang sinakop sila at ginawa silang alipin. Yung mga lahi ni Abraham, mga Israel yun. Kaya itong descendants of Abraham. Kay Abraham, si Ismael Plad, nagmula doon. Ismael, saka si Isaac. Yun, ano ito. Si Ismael, ito ngayon, yung mga Muslim. Dito galing yung mga Muslim. Si Isaac, at nakaanak sa kay Jacob, saka si Esau, di ba? Ano sila? Si Jacob, saka si Esau, anak ni Isaac. Si Esau, dito naman napunta sa kay Ismael. Bagamat siya ay galing kay Isaac, dito siya napunta sa ang mangyari diyan, descendants. Si Jacob naman sa Israel. At saka sa kay Jacob, nagmula ang 12 tribo. Ito, si Reuben, Simeon, si Levi, Judah, Isakar, si Dan, Naphtali, Gad, Asher, Joseph, and Benjamin na mula sa angkan ni Abraham. Itong, mula kay Isaac, sa kay Jacob, Israel. At ito ang 12 tribo na mula naman sa kay Isaac, ito si Esau na nasa kailiran ni Ismael. Dito nanggaling yung mga Islam sa lahi ni Ismael.
Kaya ang Panginoon ay talagang parusahan niya ang mga bansa na kung saan sumakop sa kanyang mga anak, lalo sa kay Abraham kasi isa yan sa pinagkasunduan nila na kung sino man ang sumumpa sa iyo at susumpahin ko. Kaya ito na ang ginawa ng Panginoon. Pinarusahan niya ang mga bansa na kung saan ay sumusumpa kay Abraham. Pagkatapos ito, ang kanyang mga lahi ay pinalabas o pinalabas niya na mayroong dakilang mga ari-arian. Ito na, yung sa Egypt, pag alis na ito, yung pinalabas na sila. Mayroong mga great positions o yung mga ari-arian nila ito. O, at ay yung ikaapat na henerasyon o, ay lalabas sila at ipamana sa kanila yung lupang pangako. Iyon na ngayon ang Kanaan. Diba tumawid sila sa Red Sea? Kaya doon na ibinigay sa kanila, pagtawid nila, iyong pangako na lupa, iyong Kanaan. Ang nangyari dito, bakit tumagal? Dahil yung mga Amorites, hindi sila nakarating doon sa kanilang dapat gawin. May kasalanan ito mga Amorites na ito. Kasi ang Amorites, mga kalahi din ito ni Abraham. Ay yung pinag-aralan natin dati. Isa ito sa kanya mga lahi. Kaya ito ang katwiran kung bakit sila ay tumagal. Dahil maraming mga kasalanan ang ginagawa nila habang sila ay nasa daan. Sa ilang sila, marami silang reklamo kung ano ang kanilang gagawin. Diba? Kaya mayroong kasulatan na ginawa nung araw na yon. Kasulatan naman na bago ito. Hindi ito kasulatan na ginawa doon sa kay Abraham. Kaya may kasulatan ito na ginawa ang Panginoon dahil doon sa kanilang mga ginagawa habang sila ay pupunta sa lupang pangako. Kaya ang Panginoon, ginawa ito yung parang dumaan sa doon sa hinati ng mga hayop at saka yung kadiliman ay dumating. Yung dumaan sa doon sa loob ng o sa kalate at ang kadiliman ay dumaan o dumating. Ang ibig sabihin doon, yung nahati doon ng mga hayop, ang sa taas doon ay yung ulap. Kaya pag dumaan ka doon, parang ikaw ay parang baptism ang ano doon, ang sinasabi. Ganon din yung pagdaan nila sa Red Sea. Tinakpan sila ng ulap, dumaan sila sa tubig bago sila makarating ng Kanaan. Para komparason yun sa tinatawag na bautismo. At saka itong dugo ng ating Panginoon na kung saan ito ang nagligtas sa lahat ng ating kasalanan. Dito tayo binaptaisan ayon sa taga-Roma, di ba? The blood of Christ cleanses us. Kaya ito ang naging parang simbolo ito ng pagbaptize. Kasi ang isang tao pag iloblob mo, natakpan siya. Kaya pagdaan ng Diyos doon sa nahati ng mga hayop, may ulap sa taas, ay natakpan sila. Kasi madilim na. Yun ang comparison sa tawag na bautismo. Matakpan ka. Iloblob. Hindi yung buhusan ka lang. Ano. Kaya ito. Yung galit ang Panginoon sa mga, lalo sa Egypt, kasi inalipin yung kanya mga anak, yung mga Israelites. Kaya ito naging nangyari sa kanya. Ayon sa Isaiah 34:2, nagsabi dito, sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila. Kanyang ibinigay sila sa patayan. Kaya ito ang nangyari sa Panginoon. Pwede silang patayin ng Panginoon. Pwede silang lahat sila. Kasi lahat na bansa na laban sa kanila ay
nilipol ito ng Panginoon para sila ay pangalagaan dahil ang pangako na makarating sila doon sa lupa ng Kanaan. Dahil bago sila makarating, maraming labanan ang kanilang naranasan sa daan. Kaya maraming mga kalaban. Kaya ang Panginoon na sa kanilang panig, kasi isa sa mga pangako ay ang pag sila ay sinumpa, susumpain din sila ng Panginoon. Kaya ito, pag laban-laban, nilipor sila lahat ng Panginoon dahil sa kanya mga anak. Yung mga lupa, binigay na. Kaya mula sa ilog ng Ehipto, yung Wadi El Aris, ito nakasulat. Ito ang pinakadakilang malaking ilog, yung sa Euphrates. Oh, ito ang lupa ng mga Kinay. Ito mga Kinisite. Yung mga lupain yan, silang may-ari niyan. Canaanite, Hittite, yung mga Hittite. Perizzite, o Ripaim, Amorite, itong mga descendants ni Abraham ito. Tapos mga Canaanite, Gergasite, Jebusite. Ito ang mga lupa na kung saan ibinigay na sa kanila. Kasi yan ang pangako na makarating sila doon sa lupa na pangako. Makita natin dito. Iyon ang mga tribo na kung saan nagmamayari ng lupain na kung saan si Abraham ay siya ang pinagbigyan niya. No? Binigay kay Abraham yung mga lupain na ito. Itong mga 12 tribes in Canaan. Makikita natin dyan yung 12 tribo ng Canaan. Sila. Ito makita natin itong pag-aralan natin. Blood covenant. Ano itong blood covenant? Kung ang dalawang tao ay ay gumawa nito ng blood covenant, sabay sila, maging tanyag pa sila o maging sobra pa sila sa magkapatid. Ang tawag sa kanila, blood brothers. Ito palang blood covenant. Kaya dalawang tao ang pinag-usapan dito. Mayroong pagkaisa sila. At kung magagawin nila ito, sobra pa sila sa magkapatid. Kundi sila ay tinatawag na uh, magkapatid sa dugo, blood brothers. Si David, ginawa nila ito ni Jonathan. Kung natandaan nyo, si Jonathan, anak ito ni King Saul. At si David at saka si Jonathan, kung tutuusin, magbayaw ito eh. Kasi ang asawa ni David na anak ni King Saul, na si Michael, makita natin ang kwento dyan sa 1st and 2nd Samuel, ay inasawa ni David. Kaya, bayaw niya ito si Jonathan. Eh, si King Saul na tatay ni Jonathan, galit na galit kay David. Gusto niya nga ipapatay ito. Kaya tinulungan ng asawa na si Michael na para iligtas dahil may plano pa niyang ama na ipapatay si David. Kaya si David at si Jonathan gumawa ng blood covenant. Kaya mahigit pa sila sa magkapatid. O di magkapatid sila sa dugo. Kaya kasunduan nito ay ginagawa ito para hanggang na ang tao ay buhay. Kailangan huwag niyong kalimutan na ganito ang iyong mga ugnayan o kasunduan. Kaya si David at si Jonathan, habang buhay sila, hindi nila makalimutan na ganito ang kanilang kasunduan. Kaya hanggang sa namatay si Jonathan at si David, hindi makukuha itong kasunduan nila. Dahil iyan ang batas ng blood covenant. Faith and Victory Church. The blood covenant, makita sa Genesis 17, mabasa natin yan. Genesis 17, basahin natin ito muna. Ano itong blood covenant? 17 verse 7.
Itong sinasabi, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. Kaya walang katapusan ito hanggang sa mamatay ka. Ito pala ang tinatawag na the blood covenant. Sinabi ito ng Diyos sa kay Abraham hanggang sa kamatayan. Kailangan pagtitibayin ang usapin nito o yung tipan na ginawa ng Diyos at sa ni Abraham. Kaya gumawa siya ng tipan. Ito yung dugo, tipanan ng dugo. Na kung gagawin mo ito sa iyong sarili, yung yung dito, yung sa palad mo, yung kanang palad at ang kanang palad din ng isa ay lagyan din ito ng ano mo para paduguin mo siya. Kasi you cut yourself, paduguin mo. At sa magkabila na kung saan kayo ay may tipanan, mag-shake kayo. O hawakan mong kamay niya para ang dugo ay maghalo doon. Dahil may dugo yung kamay ng isa, mayroon din isa. Sa ano, kanan na, yan sinasabi. Yun ang tipanan ng dugo. Kaya sa kanilang pag-shake hands, makita nila doon na hanggang sila ay buhay, hindi makalilimutan yun na mayroon silang tipana na gano'n na yung higit pa sa isang kapatid. Kaya kung maghahawakan na sila ng ilang kanilang kamay, yung dugo ay talagang maghalo na. Oh. At ang dugo ni David ay maging dugo ni Jonathan. At gano'n din ang kay Jonathan. Maging dugo din ni David. Kaya kasi may dugo na eh. Nagsugatan mo, pag join hands yun, nagkaroon na ng tipanan doon, yung kobinan. Kaya yun ang nangyari. Hanggang sila ay nabubuhay. Mayroon silang tipan, yung blood at kobinan. O kaya ito si Jonathan, saka ito si Aring David. Kaya sa kanilang pag blood covenant, binigay yung kanyang tunika at ang kanyang espada. O ito, yung kanyang Jonathan. Ibinigay niya kay David bilang tanda ng mahigit pa sila sa magkapatid. They are blood brothers. Kaya ito ang ginawa nila. Hanggang buhay sila, hindi nila makalimutan. Bagamat magbayaw sila, at alam ni Jonathan na gusto ng tatay niya na si King Saul, ipapatay ito si David. Dahil galit na galit siya rito kay David. Pero si Jonathan, dahil sobra pa sa magkapatid, siyempre, kampihan niya ito. Kaya hanggang sila sa namatay, mayroon silang tipanan o yung blood covenant. Yan ang uri ng tipanan na kung saan ang Diyos ay ginawa niya para kay Abraham. Naalagaan niya si Abraham at ang kanyang mga anak kahit sila ay hindi katanggap-tanggap na alagaan. O mga pasaway kasi sila dami reklamo. Ano-ano ang reklamo nila sa Panginoon. Kaya na ang Panginoon nagagalit. Pinapapatay sila sa kalaban. Dahil ang ugali nila ay hindi maganda. Pero bagamat ganoon sila, inalagaan pa rin ng Diyos. Dahil iyon ang kanilang tipanan ni Abraham. Naalagaan niya ang mga lahi ni Abraham. Kahit na sila ay mga pasaway. Kaya ang Diyos, yung, yung kanyang tipanan, sa atin ito kaya ang Diyos kung may tipanan para sa atin, at kung ikaw ay nabautisuhan sa kay Jesus, at ang kanyang dugo, ang dugo ni Jesus ay ang maglinis sa iyo. Oh. At kung ikaw ay nalinisan na, ang Panginoon ay nasa iyo na. At mayroon kang tipanan sa Panginoon. Ito kasunduan nyo. At ang Panginoon
At ang tipanan na yan ay magang sa iyo habang ikaw ay buhay. Ito ang mangyayari sa atin. Si Jesus nagpakamatay sa atin. O yun, ang blood covenant na sinasabi dito. At ang dugo na yon ay yung ang naglinis sa iyo. Yung dugo. Yung dugo doon na umagos sa krus sa Kalbaryo, iyon ang naglinis sa lahat ng kasalanan ng tao. Kaya tinubos tayo. Uh, linisan na tayo. Oh. Kaya kung ikaw ay malinis na at ang Diyos ay nasa iyo, mayroon kang tipanan para sa Diyos o mayroon kayong kasunduan. Anong kasunduan ito ang gagawin mo ngayon sa Panginoon? Oh. Kasi ito ay nasa iyo na. O, nasa Israel ito sa kanyang mga anak. At ito ay komparasyon din sa kanyang bautismo na kung saan pagkatapos bautismo, idaragdag kanya sa kanyang iglesia. Oh, Acts 2:47, siya ang magdaragdag, hindi ikaw ang umaanib, hindi. Hindi tayo umaanib sa iglesia ng Panginoon, idinaragdag tayo araw-araw kung sino yung tumatanggap sa kanya. Ito ang tipanan na dapat ating malaman. Na habang tayo ay nabubuhay, patuloy lang tayo sa paggawa ng kanyang pinapagawa sa atin. O sabi niya, go. O, go ye into all the world and preach the gospel to every nation. O, go. Approachable ka. Ito ang maging isa sa leader. Approachable ka kasi lalakad ka, hanapin mo sila. O, yakapin mo yung mga tao na nawawala. Tapos sabi niya, bautisuan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, o may vision ka. At pagkatapos sabi niya, ituro ninyo ang lahat ng alam nyo sa akin at ako ay maging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mayroong humility. Kaya yun ang pinag-aralan natin. How to become a good leader. You will be an approachable man. Oh, you have the vision and you will be humbled. Magpakababa ka sa iyong sarili. Ganon ang buhay ng Kristiyanos. Hindi ito nagmamataas. Ganito din ang tipanan ng Diyos sa kanya Abraham at sa atin din ngayon at sa kanyang iglesia. O, covenant, relationship with God. O, ano ba ang ugnayan mo sa Diyos? Ano ba itong mga tipanan na ito na ginawa ng Diyos para sa atin? Di ba? Great Commission. O, tayo ang inasahan. Mayroon tayong usapan o mayroon tayong ugnayan. Ito ang gagawin natin para sa ating Panginoon. Maghanap tayo ng mga nawawala. Yan ang iniwan sa atin na tipan o na dapat natin sundin. So, ito lang huling ano pala. End of lesson 8. Bible story. Kaya sa sunod naman, see you next week. Kaya kung may mga tanong kayo rito o dagdag sa ating pinag-aralan, ating pag-usapan yan. See you Monday. So, sunod naman na Lunes tayo magkita.